Happy Saturday po mga kaham. Good morning po mga kaham. Another Saturday na naman po, another weekend, another video po tayo for today. Sa ngayon po, 7:18 AM po dito sa amin, Saturday, November 11. Happy Veterans Day, ano? Oh, yeah. Sa mga Happy US veterans. Veterans Day po ngayon sa US. Kasama na po ang Guam, syempre. Happy Veterans Day po. Happy Saturday morning. Happy Saturday morning din. For today's video po, pag-uusapan natin paano at saan pwedeng mag-apply as H-2B worker dito po sa Guam. May dalawang paraan po para maghanap ng trabaho dito sa Guam at mag-apply. Una po yung direct hire through POEA. So, kailangan pong mag-register. Second, through placement or recruitment agency. Pero paalala lang po, siguraduhin lang po na legit at POEA accredited ang placement or recruitment agency na atin pong pupuntahan. Pwede nyo pong i-search ang recruitment agency through online or contact them directly para po mag-inquire tungkol sa proseso. Second is submit your application and required documents. Third, the agency will review your application corresponding to the job you're applying for. Yung application nyo, ima-match doon sa qualification. Pag nakahanap na ng qualified applicant ang agency, syempre, yun po ang i-recommend niya or isasubmit niya sa US employer na naghahanap ng foreign worker. Minsan po nangyayari na yung US employer nagpupunta po sa Pilipinas para ma-interview yung aplikante. Yung aplikante na syempre po dumaan na sa agency. Ang next step po is the US employer through the agency will provide the job offer to the qualified applicant. Pag in-accept na ng prospective applicant ang job offer, ang US employer magfa-file ng petition on behalf of the applicant. Yun yung tinatawag na petition for a non-immigrant worker under Form I-129 with United States Citizenship and Immigration Service or USCIS. Pag na-approve na yung petition ng US employer, yung alien worker, which is yung H-2B worker, ay mag-a-apply na for a visa, temporary work visa at the US Embassy. Sa visa application process, andyan na po malalaman ang mga documents, required documents na kailangang isubmit. Ito po ang POEA website na pwede nyong i-search. I-double check nyo lang pong maigi. Then, dyan po sa website nila, makikita nyo po na pwede kayong mag-register. Pinakita lang po namin yan sa inyo. Makikita nyo rin po dyan ang mga POEA accredited agencies, recruitment or placement agencies. Mag-ingat lang po tayo sa mga illegal recruiter. At your own discretion po ang pag-verify kung POEA accredited ang recruitment agency. Sa job location po, i-type nyo lang ang Guam para po ma-view nyo ang mga job openings dito sa Guam. Ang approved job orders of licensed recruitment agencies ay may corresponding accreditation and registration number from Department of Migrant Workers. Importante rin po na malaman na may POEA license ang recruitment or placement agency. Ito po ang ilan sa mga job occupations for foreign workers dito sa Guam. Gaya po ng heavy equipment mechanic, project engineer, site superintendent, iba-ibang job occupations and
Mostly po, kung mapapansin nyo, is for construction-related occupations. Importante din po to verify with the agency kung ang job order is still active or not. Para na rin po malaman nyo if the job vacancies are still open, kasi hindi rin po natin alam kung yung recruitment agencies at present, baka meron na silang na-accept na qualified applicants for the listed positions. So, importante po talaga to verify with the agency. Kagaya po ng nabanggit namin sa nakaraang video na ang H-2B program po ay nagpapahintulot sa mga US employers na magdala ng foreign workers sa US kasama na ang Guam para mapunan ang kinakailangan na manpower sa kategory ng non-agricultural service or labor para sa temporary jobs for limited time. Dito po sa Guam, napakaraming job openings pero kulang po sa manpower. Kaya kinakailangan po nilang mag-hire ng foreign worker. Kagaya po yan, mapapansin nyo, kailangan ng 155 na plumber, 150 na sheet metal worker. Kaya po, pag hindi sapat ang US workers who are able, willing, qualified, and available to do the temporary jobs, dyan na po sila nag-hire ng foreign workers or H-2B workers. Kagaya po ito, makikita nyo, job openings from Cortec. Cortec po is one of the biggest construction companies dito sa Guam. Ang dami po nilang job openings. Kagaya po ng pinakita natin kanina, yung job vacancies for Guam, Cortec po is one of the employers. So, gusto lang po naming mapakita sa inyo ang mga manpower na kailangan dito sa Guam. Napakarami po talaga, lalo na pagdating sa mga construction-related occupations. Banggitin lang po natin ng H-2B visa po is temporary lamang. Kasama na po dyan yung period of stay. So, sa US or specifically dito sa Guam. So, gaano ba katagal pwedeng magstay ang H-2B worker sa United States? Ang H-2B worker, ang tatagal po ng up to 3 years. As of April 2023, ilan na ang H-2B worker dito sa Guam? Ang H-2B worker dito sa Guam ay maabot na po ng 4,000. Wow, 4,000. Ang dami na po yan. Oo. So, yung ika-4,000 na H-2B worker po is galing Pilipinas. So, na-approve po siya para magtrabaho po dito sa Guam. Hindi na po namin babanggitin ang pangalan niya, pero ang sabi po sa nabasa namin, siya ang 4,000th H-2B worker na dumating po dito sa Guam. Galing po siya sa Qatar. Oo, sa Qatar. So, nag-apply po siya for H-2B worker dito sa Guam for better working conditions and higher pay. Kaya po ng nauna naming nabanggit sa nakaraan naming video about yung foreign workers dito sa Guam. So, ang Guam Department of Labor po ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa Philippine government para po ma-establish yung tinatawag na Migrant Workers Office. Para po mas mapadali, mas mapasimplify pa ang approval process ng H-2B visa applications dito sa Guam. So, yan po ang video natin for today. So, sa mga kababayan po natin na gustong talagang makapagtrabaho dito sa Guam, tiyaga-tiyaga lang po tayo. Basta porsigido lang na makapaghanap ng trabaho. Kagaya po ng nabanggit namin, meron naman pong dalawang paraan para po makapag-apply as H-2B worker. So, isa na po dyan yung direct hire through POEA.
mag-register lang po sa website nila. At saka ang pangalawa po is through yung recruitment and placement agency. Kagaya po ng palaging paalala ng ating agency or POEAs dyan sa atin sa Pilipinas, mag-ingat po tayo sa pag-a-apply sa illegal recruiter. At maayos na proseso para po maiwasan ang anumang problema. Siyempre, hindi rin biro na yung time and effort na i-google po para makapag-apply bilang foreign worker po dito sa Guam or kahit nasa United States mainland. So, yan lang po. Sana po nagustuhan nyo ang video namin for today. Marami pa po tayong video na i-upload patungkol sa Guam. Marami po kaming gustong i-share para sa inyo kasi po syempre ang slogan po ng aming channel ay The Joy of Sharing. So sana po palagi nyo po kaming samahan every weekend sa aming video para po sa inyo ito. At sana po nakikiusap po kami uli. Please support our channel. Pa-subscribe naman po. Pa-Christmas nyo na po sa amin. Pa-Christmas nyo na po sa amin yung anyong pagla-like and subscribe sa aming channel. So, advance Merry Christmas po sa inyo. Sana po pa-support, pa-subscribe po ng, sa aming channel. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po. Thank you for watching mga kaham. See you again next week. Okay po. Thank you po. Thank you.